So uh, last na tumayo ako ng youth night is last year pa. March ata yun. So it's been a year na din, no, since nung last na tayo ko. So yan. So simulan po natin yung ating mensahe, no, sa mga katanungan. Yan. Simpleng tanong lamang po ito bilang sa ating mga mananampalataya. Yan. Yung unang question po natin, yan. What is your life before you encounter Jesus? Yan, 'di ba? Simpleng tanong lamang po, no, para sa atin. Ano po ba yung life natin before natin ma-encounter si Jesus? Before tayo magkaroon ng personal relationship, before natin siya ma-experience sa ating buhay, no? 'Di ba? Can you compare your life before and after you encounter Jesus? May difference po ba? Mako-compare po ba natin yung life natin before and after natin makilala si Jesus? After natin magkaroon ng personal relationship, no? May comparison po ba? May gap po ba before natin ma-meet si Jesus and after natin ma-meet si Jesus? And lastly, are there any difference between who you were and who you are right now? Yun. So yun po, di ba? I mean, yung point po ng question na to is yung status ng buhay natin before and after natin ma-meet si Jesus. Diba? Uh, some of us, dito na sa church lumaki, di ba? And some of us, late na natin na-meet si Jesus, di ba? Late na natin siya na-encounter. No, but at the end of the day po, we are blessed na narito tayo, di ba? Nandito pa rin tayo despite sa mga struggle, hardship, di ba? Nandito pa rin tayo because we know Jesus and we experience Jesus po, di ba? And this question po will help us to reflect or go back, no, kung paano kumilos ang Diyos sa ating mga buhay. Kung paano niya tayo binago, kung paano natin siya na-experience, di ba? And lahat po tayo dito, di ba? May mga sarili-sariling kwento, may sarili-sariling experience and testimony kung paano po natin na-experience si Jesus, di ba? Despite sa mga sitwasyon na nahirapan tayo, na di sang-ayon sa ating sitwasyon, di ba? Nandito pa rin tayo, di ba? Nandito pa rin yung faith natin, yung pagtitiwala natin sa Diyos. Dito tayo nagmi-ministry, nagsisimba, di ba? Kasi naranasan natin personal experience natin yun sa Diyos o personal experience natin yun kay Jesus, di ba? That's why narito tayo. Ayun lang naman yung reason bakit tayo nandito, right? Kung bakit tayo nag-commit, kung bakit tayo nag-dedicate ng buhay sa Diyos, di ba? Unless iba yung reason natin bakit tayo nananatili dito, di ba? But I believe naman na lahat tayo, si Jesus yung reason. Si Jesus yung dahilan kung bakit tayo nandito sa church, di ba? Kasi na-experience natin yung goodness niya, yung mercy, di ba? Yung blessing, di ba? Hindi lang naman sa atin, di lang naman tayo nakaranas ng blessing, di ba? But yung family din natin, di ba? Naligtas, pinagaling, di ba? Ayun yung benefit na pagsunod o pag-follow natin kay Jesus, di ba? Although madaming magki-criticize sa atin, madaming magre-reject sa atin, but still, 'di ba? Nasa side tayo ni Jesus, 'di ba? 'Yun lang naman yung kailangan natin, 'di ba? 'Yun yung magsa-satisfy sa atin, 'yun yung mag-fill in sa mga void na meron tayo sa mga buhay natin. Amen. So ano po ba yung sabi ng Bible, 'di ba? What does the Bible says, 'di ba, about following Jesus? Basahin po natin sa Matthew chapter 10 verse 22. Chapter 16 po muna, sorry. Verse 24 po. Yan, listen, I am sending you and you will be like sheep among wolves. So be smart like snake, but also be like doves and don't hurt anyone. 24 po. Verse 24. Sorry. Yan, student. Basahin ko po dito. Parang mali ata. Then Jesus said to his follower, if any one of you wants to be my follower, you must stop thinking about yourself and what you want. You must be willing to carry the cross that is given for you. Amen. So yan po yung ibig sabihin ng pagsunod natin kay Jesus, di ba? Hindi lang basta madaling bagay yung pagsunod sa ating Diyos, di ba? Sabi po dito, you must stop thinking about yourself, 'di ba? And what you want. Ito po yung explain po dito yung mga fleshly desires natin. Yung mga selfish desires natin, na may nagko-control sa ating mga buhay. So dapat po i-let go natin ito. So dapat po na
iwan na natin to, di ba? In order to follow Jesus, kailangan natin mag-sacrifice. Kailangan natin may iwanan, kailangan natin may i-let go para tayo makapag-move forward, di ba? Sa pagsunod sa ating Panginoon. And the next part, yung next part po is, ayun, okay, sorry. Yung tinutukoy po dito na fleshly desires, ito po yung mababasa natin sa Galatians, no. So, sabihin ko na lang po yung mga sinabi dito sa Book of Galatians, no. Ito po yung mga fleshly desires: sexual immorality, impurity, sensuality, adultery, sorcery, enmity, jealousy, fit to anger, rivalry, dissension, division, envy, drunkenness, tsaka orgies, di ba? So pagpapakinggan natin, obviously, mali talaga yon, di ba? So nag-o-oppose siya sa will and yung kalooban ng Diyos sa atin. So ayun po yung mga bagay na dapat na i-let go natin for us to move forward, na i-follow natin si Jesus. Amen? Ayan, balik po tayo dun sa verse 24. And sabi po sa next part na, you must be willing to carry the cross that is given to you for following me. Diba? So, kung iisipin natin, may cost pala ang pagsunod sa ating Panginoon, di ba? So sabi dito, yung carry the cross po, it symbolize yung willingness natin to go through difficulties, sacrifices, and challenges, di ba? Para lamang makasunod sa ating Panginoon. Di ba? So yung cross po, di ba, sa panahon po ni Jesus, it represent total surrender. Di ba? Ibig sabihin, wala ka ng authority sa buhay mo, wala ka ng control sa buhay mo. But again, in terms na, sa atin ngayon, yung cross na yan, ay yung total surrender natin sa ating Panginoon. Na di na tayo yung may authority sa buhay natin, di na tayo may control sa buhay natin, but si Jesus na. That's what it means po to follow Jesus, di ba? Kung isipin natin, mahirap, di ba? Ay yung misconception ng mga tao sa mundo na once you follow Jesus, once you commit yourself to Jesus, commit your life to Jesus, di ba, mapapadali kasi nasa side ka na ng Diyos eh. Di ba? So, lahat ng favor, lahat ng blessing, nasa iyo. Yun yung misconception. But ang sabi po sa Matthew chapter 10 verse 22. Yan. Everyone will hate you because you follow me. But one who remains faithful to the end will be saved. So, ayan po yung sabi ng Bible. Yan, di ba? Yung opposite yung sinabi ng Bible eh. Di ba? Kung ang mundo, ina-expect na mapapadali ang buhay natin, yung Bible po, ang sabi dito, once we follow Christ, diba, may mga tao na will hate us because sa ating faith, because sa ating pagtitiwala sa Diyos, di ba? Yan, yun po. So, but yung next part po ng verse na yan, di ba? But the one who remains faithful to the end will be saved, di ba? So, it emphasizes perseverance. So when we say perseverance po, ito yung patuloy natin pinapanindigan yung faith natin, di ba? Despite sa mga hatred, despite sa mga criticization, mga rejection sa atin because sa ating faith, di ba? Kasi alam natin na di ba? At the end po, maliligtas tayo. So yun po yung reward, di ba? Yun yung blessing na makukuha natin sa mundong ito once we commit ourselves, once we follow Jesus sa ating mga buhay. So, diba, if you think about it po, diba, following Jesus di madali, no? But we all know the truth na mas mabuti pa, diba, life is better with Jesus, diba? Kaysa naman wala ang Diyos sa ating mga buhay. So bakit? Diba? Kung tatanungin natin bakit. So again, He is the author of life po, diba? Si Jesus. The one who can give you purpose, diba? Purpose sa buhay natin. And lahat ng mga magagandang bagay is galing sa Kanya. And only Jesus can fill us. Only Jesus can satisfy us, di ba? Na hindi kayang tapatan ng mundo. That's why life with Jesus is better, di ba? Than a life without Him. No? So, di ba? Ayun po yung katotohanan na alam natin, di ba? Kaya nga tayo nandito eh. Kaya tayo nagpapatuloy sa ating pananampalataya is dahil alam natin yung katotohanan, di ba? Na mas blessed tayo pag may Jesus, di ba? Sa ating mga buhay. So, yun po. So,
Ayun po yung ibig sabihin, 'di ba, ng pag-follow natin kay Jesus. First, everyone will hate us, 'di ba? May mga magki-criticize sa atin. Second one is we must deny ourselves sa pagsunod sa ating Panginoon. May mga isa-sacrifice tayo, may ile-let go tayo ng mga bagay, even minsan yung career natin, yung dream natin, 'di ba? In order to follow Jesus. And lastly po, we must to carry the cross, 'di ba? Na sa pagsunod sa ating Panginoon. So those are the description, no, or those are the meaning na paano sumunod sa ating Panginoon, 'di ba? So, ayan. Yun po yung question, 'di ba? So, try natin i-reflect, 'di ba? Kung nagfi-fit tayo dun sa discretion na yun, na if we na are we carrying the cross ba? 'Di ba? Are we denying ourselves ba para to follow Jesus, 'di ba? And yung dahilan natin is we know Jesus, 'di ba? We experience God, personal experience. That's why we're here po. Yan. So, yan. Talon po tayo sa mga key points natin. So, what are the proof or evidence that we are following Jesus? So, yung una, we identify what is meaning ng pag-follow kay Jesus. And now, what are the proof and evidence, di ba, na pagsunod natin sa Diyos? Yan. Number 1 po. Yan. Transformation. Diba? Yan po yung pinaka-core ng sa pag-follow natin kay Jesus. Transformation or pagbabago. Basahin po natin sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Yan. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away behind and the new has come. Yan. Ibig sabihin po neto is change or renewal sa ating mga buhay, di ba? Kung yung life natin before, sumusunod sa pattern or ways ng mundong ito, sa mga trends, ba, na-influence tayo ng mundong ito, ayun yung old self natin. But ngayon, na-meet natin si Jesus, tinanggap natin siya sa ating buhay, so, doon na tayo nag-fit sa new creation, di ba? Yung new creation po, a life that pleases God, di ba? So, quite the opposite po, di ba? So, yung life natin before na nakadepende tayo sa mundo, ayun yung old self. But now, bilang tagasunod ni Jesus, and naranasan na nga natin siya, and we accept Him sa buhay natin, new creation na tayo, di ba? Although may process tayo, of course, hindi naman automatic na magiging mabait tayo. But along the process, syempre, andun yung mga isa-sacrifice natin. Yun yung time na ide-deny natin yung sarili natin paunti-unti, di ba? Hanggang makamit natin yung new self, yung new creation na bigay sa atin ng Diyos. Amen? Yan. Romans chapter 12 verse 2. Yan. Dito ko po basahin. Don't change yourself to be like the people of this world, but let God change you inside with a new way of thinking. Then you will be able to understand and accept what God wants for you, and you will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Diba? So again, kailangan po muna to magsimula sa atin, sa loob natin. So it means po inward spiritual transformation. Ma-accomplish po natin to, of course, simulan natin sa loob natin, which is our mind, which is our heart, 'di ba? Para ma-renew tayo, para mabago tayo, para makamit natin yung new creation na sinasabi ng Bible, 'di ba? Again, it means po inward transformation, 'di ba? And eventually it will manifest outward action through the way we speak, the way we talk, 'di ba? The way we respond, the way yung behavior natin, yung character natin, dun magma-manifest yung inward transformation. When you say inward transformation po, ito yung a change of mind to change our ways. Mahirap naman po kung gagawin natin isang bagay na labag sa loob natin. Di ba? Mapipilitan tayo. So, again, hindi siya genuine, hindi siya natural sa atin, di ba? So again, dapat magsimula ito sa inward, di ba? If mauuna yung outward transformation, hindi siya genuine. Diba? We are seeking compliment, 'di ba? Palakpak ng tao. Pag outward yung nauna. But if inward, it's genuine, 'di ba? You don't have to show it, but makikita sa iyo. Hindi mo kailangan ipakita, but nakikita.
Gets niyo po ba yung idea? Yan, yun, thank you po. So, yun po, di ba? So again, ma-accomplish natin yung renewal of mind if we totally surrender, if we humble ourselves before Christ, di ba? Na, Lord, kailangan kita. Kasi di ko kayang baguhin yung sarili ko ng ako lang. So kailangan ko ng tulong mo, kailangan ko yung Holy Spirit, di ba? To renew my mind, to renew my life, di ba? No, so para ma-accomplish natin yung new creation na sinasabi ng Bible. Yan. Second one po, anong bilis? Reflection. Yan. No, following Christ means po that reflection po. Yan. Ephesians chapter 4 verse 24. Yan. And to put on the new self created after the likeness of God in true righteousness and holiness. Yan. The praise po yung put on the new self means po, iniiwan na natin yung luma nating pagkatao. Iniiwan po natin yung luma nating pag-uugali na hindi naka-align sa kalooban ng Diyos sa ating buhay. No. And we are choosing po yung buhay na according and under the grace of God. Diba? Okay, let's put it to perspective po. Diba? Parang damit. So pag madumi yung damit, of course, bubarin na natin, din natin susuotin, di ba? So, ayun yung old self na tinutukoy dito. And yung new self, ito yung bagong damit. Di ba? Komportable, presko, mabango, may pabango, di ba? Ganun. So, yun po, di ba? Unless na gusto po natin suotin ulit yung maduming damit, di ba? So, di ba, di siya okay. So, mas piliin natin na yung bagong damit, which means yung new self na sinasabi ng Bible, no? Na naka-align po sa likeness of God. So, ano po ba yung Christ-like person, di ba? So, first po, we have love, kindness, and compassion, humility, forgiveness, patient obedience to God, honesty, and righteousness. Tapos yung pagiging gentle natin. Yan po yung pinakita ni Jesus, yung nagkatawang tao po siya. Ayun yung pattern na iniwan sa atin ni Jesus na dapat nating sundin to reflect Him. Diba? Bilang tagasunod ng Diyos, sino yung marereflect natin? Of course, si Jesus, hindi na yung sarili natin. And ano ba dapat yung marereflect natin? Yung character ni Jesus. Yung ngayong na-mention ko kanina, yung love, kindness, compassion, humility, forgiveness. Ayun dapat yung makita, mag-reflect sa atin. Again, hindi natin to kailangan ipakita, but nakikita. Hindi natin kailangan ipilit na ito, nagbago ako. Ito yung nangyari sa akin. No, di ba? Hindi kailangan ng approval or validation ng ibang tao. Kailangan lang natin a life that pleases God. Siya lang naman yung piniplease natin, hindi yung mga tao sa paligid natin. Diba? Amen. Yan. Yan. Lastly po, bilis, grabe. Yan, commitment. Yan. Di naman po natatapos yung pagsunod natin sa Diyos na binago lang tayo, na nagre-reflect siya sa atin, nagmamanifest siya sa atin. But of course, kasama nun yung commitment. Diba? When we say commitment, tinalaga na natin to sa buhay natin Part na siya, kasama na siya ng buhay natin. Hindi natin to sinisingit lang kung free tayo, kung maganda yung mood natin. So again, commitment po, hindi po ito nakadepende sa sitwasyon ng buhay natin. Commitment di po nakadepend sa mood natin, di ba? Kung masaya tayo, doon lang tayo magpapagamit, doon lang tayo magsisimba, doon lang natin maalala si Jesus, di ba? So ang hirap nun, di ba? Nasasabi ba nating follower tayo ni Jesus if doon pa lang, di ba, bagsak na tayo? So Jesus teaches that following Him requires daily commitment. So araw-araw po, hindi po monthly, hindi weekly, but araw-araw, oras-oras, yung commitment sa ating Panginoon, di ba? To follow Him, ibig sabihin, we're choosing Him above everything else. Above anything else po. Yung desires natin, yung mga dreams natin, yung careers natin, yung mga fleshly desires, wala na yun. Di ba? Again, commitment po, si Jesus na yung priority natin. Si Jesus na yung part ng buhay natin. Hindi natin siya siningit.
Hindi natin siya, yung term na sacrifice, di ba? Nag-sacrifice. No, commitment natin yan. Di ba? Di ba, minsan nga, dito sa pag nag-announcement, di ba? Sometimes na may mention na required sa mga nagmi-ministry na dumalo. Actually, hindi siya required. Say commitment. Commitment po natin yun sa ating Diyos. Di ba? Kasi, again, we are follower of Christ. We are representing Christ dito sa mundo. That's why commitment is very, very crucial sa ating mga buhay. Di ba? Kasi yun yung life natin. Di ba? And again, alam naman natin si Jesus, we know the truth, we experience God. That's why di na natin kailangan questionin kung bakit natin to kailangan gawin or bakit kailangan makita sa atin to. Diba? So again, let's put it into perspective po, di ba? Parang relasyon lamang daw po yung commitment. I mean, may commitment talaga sa relasyon, di ba? So, life becomes better when you have someone to share with, di ba? In the same way with Jesus, di ba? In the same way with Jesus, di ba? Mas masarap yung buhay nga if kasama natin si Jesus, if nasa atin si Jesus, if nasa side natin si Jesus, di ba? Kasi nga, life can be better with Jesus because He give peace, He give purpose, guidance, and eternal life, di ba? So yun po yung mga katotohanan kung bakit tayo nandito, di ba? And before natin, di ba? And before tayo mag-commit, before tayo mag-dedicate ng buhay sa Diyos, na-realize natin na kailangan natin siya, di ba? Kailangan natin siya sa buhay natin kasi di nga natin kaya. And we know the truth, di ba, about Jesus. Commitment to Jesus means dedicating your life to Him, obeying His teachings, and trusting Him every day. Di ba? As we continue to follow Christ po, di ba, kailangan natin yung meaning kanina ng following, yung pagsunod natin sa Diyos, di ba? Na following Him requires denying ourselves. 'Di ba? Na kailangan natin i-let go yung mga bagay na nakakasagabal o yung hadlang sa pagsunod natin sa Diyos, 'di ba? Ayun yung sacrifice natin eh. Ayun yung ibig sabihin ng deny yourself. And second po, yung carrying the cross po, 'di ba? So again, kailangan po natin ng total surrender, total humility sa ating Panginoon, 'di ba? Para makasunod sa kanya. Amen. So again, following Jesus is not easy. Sabi po sa Matthew kanina na everyone will hate us dahil sa faith natin. Di ba? Di naman nabago yan sa atin. Sometimes, nare-reject tayo, inaasar tayo, ba? Or outcast yung treatment sa atin, sinasantabi tayo because of our faith. Di ba? But again, we know Jesus. We experience Jesus. We have our own story to tell kung paano natin na-experience si Jesus. That's why nandito tayo sa church, di ba? Ayun yung pinaka-reason natin. Bakit tayo nandito sa church? Kung ba't tayo nag-commit? Kung ba't tayo nagmi-ministry, nagpapagamit ng buhay? Diba? It's because of we experience Jesus. We encounter Jesus na to the point we can't explain it kung ano ba yung naranasan natin. That's why we have our own story to tell. Diba? May mga sarili-sarili tayong experience para ma-experience nga natin si Jesus, diba? Na ayun yung way. Ayun yung way na malaman natin yung katotohanan, diba? Na following Jesus is very, very crucial sa atin. Na kailangan natin siya sa ating mga buhay. Kailangan natin siya every day sa ating buhay. Diba? Despite sa mga struggle or regardless sa mga struggle, regardless sa mga hardship, challenges sa buhay. Diba? Mahirap yung buhay. Again, ganun din yun. Diba? Na following Jesus, talagang kailangan natin siya. It's essential sa ating mga mananampalataya. Kasi doon naka-rooted yung faith natin. Doon rooted yung life natin kay Jesus. Amen. So, yun lamang po.